Sa loob ng 16 years, nagtinda ng mga karne o ng mga frozen goods at biglang nag-change ng career. Nagtinda naman ng pampaganda. Paano kaya nangyari yun? Alamin natin sa kwento ni Miss Susan Cruz mula po sa Mary Kay Philippines. Siya po ay isang senior sales director. Kasama natin siya sa episode ngayon. And of course, kasama niyo rin ako, Cheska San Diego Bobadilla, sa another episode ng Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3 Natural Supplements. Miss Susan Cruz, welcome. Good afternoon. Great afternoon, Cheska. Thank you for having me. Salamat. Para naman kung titignan ka namin, wala na yata sa aura mo or sa hinagap na once in your life, nagtinda ka ng mga karne. Ganun. Siyempre, 16 years na ginawa ko yun before Mary Kay. Okay, right now, 21 years na ako sa Mary Kay. Pero kung titignan natin, talagang siguro, may chapter yung buhay natin kung saan, di ba, piniprepare tayo kung paano. Di ko rin alam paano ako napunta dito. Okay, Pero, iisa-isahin natin yan ngayon. Kasi marami siguro ang makaka-relate na, racket mo lang ba before yon as a wife, as a housewife, and as a mom, yung pagtitinda mo ng karne ba talaga o frozen goods o anong klase ang iyong mga ibinibenta noon? all of the above. Name it. Kung ano naman ang freezer, Ibebenta mo yan? ibebenta ko yan. Okay. Frozen, o kaya raw, kung ano man. Lahat yun, binibenta ko. Pero before that kasi, nag-work din naman tayo, 4 years, but kasi graduate din naman tayo ng accountancy. Pero ang point ko lang, siguro talagang nasa dugo ng pamilya ko na magnegosyo. Pero ito yung una kong naisip na kaya ko. For 16 years, yun nga yung ginagawa ko. Alam mo naman yung nagbebenta ng tosino, less yung priority mo sarili mo. Siyempre hindi. Huli na yun? Huli na yun. Okay. Ang sa akin lang, gusto ko lang na kumita, matulungan ko yung mister ko para sa pagpapalaki ng 5 anak. 5 kasi yun. And then, paano ako napunta dito sa negosyo na kahit sa 10 priorities ng buhay ko, hindi ako pupunta. Kasi hindi ako mahilig sa pagpapaganda. Okay. Mayroon isa akong suki. Bumibili siya palagi sa akin. Babalik-balik yun. Gustong-gusto niya yung beef top ako. Pero, one time, sinabi niya sa akin, Susan, sabi niya, de-demo kita. Facial kita. At first, sabi ko, facial. Ayoko. Hindi ako makahindi kasi suki ko siya. But the thing is, iba sa akin yun. Hindi ako nagpe-facial. Mo ko. At yun na nga. Pinakita niya sa akin pina-experience niya sa akin yung Mary Kay products. Talaga namang maganda. At yung unang-una pa lang, nalapat sa skin ko, maganda, pero ayokong bumili. Kasi, syempre, nung that time, limited lang yung hawak kong capital. Okay. Umiikot lang yun dun sa kung anong aking hanap buhay. Pero sabi niya sa akin, di kita dinemo para bentahan. Okay. Sabi niya, yung sipag mo, yung tiyaga mo, nakikita ko palagi, lipat mo rito. Lipat, sabi ko, ba't ako? Di ko nga hilig yan. At saka bakit makeup? Bakit skincare? Ba't skincare? Ang layo. Alam mo na, yung mga natural na, general na panglinis lang sa katawan mo ka, yun na rin ang gamit ko. Minsan nga kung ano yung sabon mo for the whole body, kung yun na rin ang sabon mo sa mismo. mukha. Yeah, mismo. Pero since siya, sabi, nakikita niya sa akin yun at nahihiya ako sa kanya. Gumawa ko paraan. Yun, at first, gumawa ko paraan talaga na mag-sign up. Pero wala sa loob mo? Wala pa. Pero pag tapos namin noon, nag-sign up ako. Pagdating ng gabi, nag-isip ako. Sabi ko, Lord, naman, humingi ako sa'yo ng extra income. Kasi parang time na hindi na magkasya. Lumalaki na sila. Ang mga anak mo? Mga anak 4 kids? Yeah, 16 years ko nang ginagawa. Hindi naman ganun lumalaki yung income Ang lumalaki yung expenses. Oo. At saka lumalaki yung mga bata. Yeah, lumalaki. Sila Mabaon high nila. school, sila elementary. Halo-halo na high school, elementary, nagka-college na yung panganay. Okay.
Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako extra income. Sabi ko, gano'n, masipag naman po ako eh. Sabi ko, masipag ako, matyaga ako. Sabi ko, gano'n. Tapos, nung binigay sa akin, pampaganda, brochure ng pampaganda, nginig ako. Nang dumating yung kit ko, hindi ko ma-realize bakit kaya. Pero, sabi ko, since nandito na ako, sabi ko talaga sa Lord na, since dinala mo ako dito, samahan mo ko. Hindi ako marunong eh. Lahat di That ako was marunong. Year 2004, nang pumasok ako sa Mary Kay. Tama, year 2000 per August. Year 2004, of course, aside from Mary Kay, may mga iba na uso na yung mga direct selling ng iba't ibang mga products. May mga pampaganda rin, may mga skincare, may mga makeup. Pero naisip mo that time na, sige nga, subukan ko to? Or talagang wala sa loob mo, gusto mo lang pagbigyan yung nag-alok sa'yo? Hindi sa gusto ko lang siya pagbigyan. Sabi niya kasi, dito, gaganda ka na, kikita ka pa. Yung pagkita, syempre, gumano sa akin yun. Hindi yung pagpapaganda. Sabi ko pa nga sa kanya, pwede ba hindi mo na magpapaganda? Yung kita na lang? Okay. Hindi pwede, sabi niya ganun. Kasi pampaganda, kailangan makita nila sa'yo. Gamitin mo yung products. And then, syempre, nandun na yung kit ko. Ginamit ko yung produkto. Actually, nag-add pa nga ako kasi pang-oily yung dapat kailangan ko. Ito na. Sabi niya sa akin, kikita raw ako. Pero gumaganda yung skin ko a day or 2, 3. Pero hindi man ako kumikita. Naisip ko yung sinabi niya, magpaganda ka ng iba. Mag-alok ka. Na itong pinaranas ko sa'yo, paranas mo, yun. Siyempre, pumili ako, hindi ko alam kung sino. Pagpili ko, pinili ko yung pamangking ko na marami siyang problema sa skin. Pero kaya ko siyang kumbinsihin. At first, tinawagan ko siya. Marieta, sabi ko ganun, punta ka dito, facial kita. Okay. Tapos, sabi niya, facial? To sino nga yung tinda mo eh? Paano mape-facial? Sabi niya, ano yan, tatapal mo sa mukha? Hindi. Sabi ko, punta ka dito basta, maganda to, mayroon akong pandemo sa'yo. Punta siya, since pamangking ko siya, sumunod siya, and then, eto na. Ang Nagustuhan ganda. Sabi niya, ang ganda. Sabi niya, magkano to? Eh, syempre, tingin sa brochure. Ito. Tapos sabi, nung sinabi ko yung presyo, dalhin mo sa 15 sahod ko yun eh. Okay. Siyempre, nagtaka ako, sabi ko, ganun lang kadali. Sabi ko, ganun, bibili na siya. O di inulit ko sa kapitbahay ko ulit. Sabi ko talaga, okay, kayong tatlo dyan, facial ko kayo Ganun pa din. Because for 16 years, Cheska, makikita mo sa gate ko yung 1/2 Tosino, 1/2 Skills. Yun ang nakapaskil. Tapos naka-belt bag ako. Hindi nila maiisip magpe-facial. Kaya yung famous picture mo na yan, share natin yung famous picture mo na yan, the before? hanggang ngayon, yung before photo mo, laging sina-side by side dun sa after photo mo. Yes. Na hanggang ngayon, I think parang sharing or testimony mo yan sa Mary Kay on how you started. Wala talaga akong pakialam sa kung ano itsura ko. Basta ang mahalaga lang, kumita ako that time. And then, yun na yun. Naging story ko na yun na pagbenta ko doon sa tatlo na yun, bumili ang isa, hindi na ako tumigil. Kasi, diba, na-excite ka, ba't kikita ka pala, ba't ka titigil? Sabi ko, mabilis pala. Mabilis pala to. Okay. First month, wala akong kaalam-alam, sumunod lang ako sa sinabi ng recruiter ko. Nakabenta ako 2004, 67,000 worth na Mary Kay. 67,000 pesos that time. That time. Kaya sabi ko, ganun pala to. Sabi ko, baka lang to, beginner's luck. Sabi ko, di ko kinikwento sa amin. Kahit sa asawa ko, sa magulang ko, mga anak, wala akong kinikwento. Pero ito na, nahalata nila. After 2 months, I decided na huminto sa pagtitinda ko ng baboy. Okay. Pininto ko, tapos din ako nagpa-deliver ng supply. Passion, oo, dahil gumagawa ako sarili ko. Tapos, nagtaka na sila, sabi niya, bakit wala na nagde-deliver? Ba't wala na tayong tinda? Bebenta ko na yung mga freezer, basta supportahan nyo na lang ako, meron akong negosyo. Sinara mo na yung freezer mo? Oo, at tinanggal ko yung famous kong karatula doon sa gate ko for 16 years. Once na tinanggal mo na yung karatula mo, di mo na kaya ibalik basta-basta yun. So, it's your turning point? Yeah, that's my turning point. Nasabi ko kahit ano pa to,
pag-aaralan ko to. Yun ang number 1 ko naisip, pag-aaralan ko. Dahil wala akong kagustuhan ng mga beauty products talaga. But the Oo. thing is, gusto nila, kailangan ko aralin. After 6 months, I became a sales director. Anong After- ibig sabihin yon kapag naging sales director Okay. ka? Sa Mary Kay, pwedeng beauty consultant ka, magdinegosyo ka, magbebenta ka, and pwede mong i-share sa iba. The leadership position is isang opportunity para mas may level ka ng career level na yon. Okay. A sales director, hindi lang siya beauty consultant din siya, but at the same time, meron na siya sa unit, may tinatawag na siyang unit. Ikaw bilang sales director, meron ka ng mga beauty consultant sa Under you. under me, na kung saan direct selling siya, kumikita naman ako doon sa lahat na yun. Binibigyan ako ni Mary Kay na extra na Extra commission. parang bonus or Yeah, commission. bonus commission. Okay, so nung dumating ka na sa ganyang Ganun pa rin. status. Hindi pa rin ako masyadong, sige, director daw ako. Dahil masunurin lang ako sa recruiter ko. Okay. Pero nakikita ko, unti-unti, may mga trainings. At yung mga trainings ng Mary Kay kakaiba. Promise, up to now na 20 years na ako, bit-bit ko yun. Doon ko nakuha yung confidence, unti-unti. Yung talent mo na hidden, na hindi mo papaalam nung araw. Pagkilay nga, director na ako, di pa ako marunong eh. Meron nagturo sa akin si Junard. Ay, naalala ko si Junard. Siya talaga yung sabi niya, Ate Susan, sabi niya, papanik ka sa stage. Pampangit ang kilay mo. Sabi, turuan mo ko. Sabi ko, ganun. Tapos yung training lahat, yun, confidence. After a year, I became a senior sales director. Ano yun? So, napopromote ka? Napopromote ako nang di ko sinasadya because natatrabaho ko pala siya ng balanse. Mhm. Yun yung nakita ko doon. Tapos, ang ganda ng turo ni Mary Kay. Doon ko narinig ang unang-una yung God first, family second, career third. In Okay. that order only. Nung una, hindi ko alam paano ko gawin ng Mary Kay. Aalis ako sa bahay ng, alam mo yun, wala pa sinaing o wala pa silang pagkain. Pupunta ako sa demo ko. Pagdating sa demo ko, nagte-text na yung mga anak ko mo. Gutom kami, walang ganon. Mali pala yun. Mhm. Ganon ang order talaga. God muna. Family pangalawa. Saka na yung career mo. Nung ginawa ko yun, natutunan ko na ganon talaga dapat ginagawa. Nagtuloy-tuloy na siya. Mm-mm. I became a senior sales director, having one beauty consultant na nakita ka, sinundan ka. Mm. Gusto rin nila maging leader. And then, meron pa isang career level na taas kasi I have 5 directors by then. Naging executive senior sales director ako. Okay. Yung mga bagay na ito, mga perks na yan may mga pagka tumataas yung career, Mhm. meron din additional pang mga perks. Oo. Plus the fact na ang Mary Kay Global, napakatagal na sa negosyo. Ngayon nga, 62 years na siya eh. Mm. Ang Mary Kay Philippines, 25 years. In those 25 years, 21 years na ako. Mm. Up to now, yun pa rin ang ginagawa ko. Mm-mm. So dahil sa Mary Kay, marami ka na ring bansa na napuntahan, all expenses paid, na hindi mo yata ito makukuha kahit gaano karaming frozen goods ang iyong i-deliver or ibenta. Exactly. Sa totoo lang, pumasok ako sa Mary Kay, wala ako passport. Ngayon, naka-4 na siyang renew. Okay. Maraming perks, hindi lang yun, even cars, mga car incentives binigay nila sa akin. I had 4 cars na binibigay. Libre. Pagka hindi kotse yung pipiliin mo na may tatak na Mary Kay, they will give you a cash incentives. Ikaw bahala. Ikaw na bahala. Doon ko naipon yun. Yung una, iniipon ko muna yun pang paaral ng mga bata kami. Mm-mm. Pero nung nakita na namin mag-graduate na sila, nakaipon naman kami ng pang-down. Mm-mm. O yun yung kaya ka nagkakakotse yung time na yun. Okay. Mataas ang narating, malayo ang narating, maraming bansa ang napasyalan Marami. because of the incentives na nakuha mo sa direct selling or sa mga benta and 'di ba, yung networking. Nahirapan ka din ba at some point na na-realize mo para sa akin ba talaga to or baka beginner's luck pa rin ito?
Oo. Kasi may mga decision ka along the business na nag-process, journey na yan eh. Along the journey, minsan lalakas ang loob mo. Andito na yung decision ng pabigla-bigla, papautang ka, yung mga ganun. Matututunan mo rin lahat yun. As long as naiintindihan mo na hindi na tama, hindi na maganda yung takbo ng negosyo mo, kailangan mo mag-pause at mag-isip-isip ka at magtanong ka kung tama yun. And then, pero mas maraming magagandang opportunity ang binigay niya sa akin. Hindi lang yung pagiging content. Nabigyan nila kami ng pagkakataon maging mentor ng professional na professional image class, self-care, self-love. Tinuturo namin yan sa lahat ng mga kumpanya na gusto nila yun. O yun, na-enhance yung teaching ability na noon pinapangarap ko maging teacher. Pero ganun, masaya. And then income-wise, ayun nga, ang nakita ko rito, dahil dito napatapos namin yung aming 5 anak. Professional na sila lahat. Mayroon akong picture nga na, 'di ba? 7 taon pa lang yung bunso ko nung pumasok ako sa Mary Kay. Pero ngayon 28 years old na siya. At ang nakakatuwa, last year, siya na yung nagpasyal sa akin sa Hong Kong, libre na. Siya na yun. Sarap na, di Sarap ba? na. Parang fruits of your labor, nakikita Yes. mo na. Dahil naitaguyod silang lahat. Yes. Also, sa Mary Kay, nakita ko yung, di ba sinabi ko nga yung God first, hindi lang dun sa salita. Dun din ko nabuksan ng Bible. Meron kaming session na every Tuesday, yung aming head, naalala ko, punta kami sa bahay nila, tapos magba-Bible daw kami. Sabi ko nga, magtitinda lang, magba-Bible pa. Sabi ko, ganon. Kasi hindi, bago sa akin, although may church, naniniwala ka sa Panginoon, pero iba pala, pag talagang intentional, na magkakaroon kayo ng oras, para yun naman, hindi selling, hindi recruiting, kundi babasahin mo yung gustong paunawa sa'yo ng Panginoon. Yun ang magpapatatag at magpapatatag sa atin. Yun pala yun. So, yun yung first ever experience mo na sumama sa Bible study? Oo. Yung una, gusto ko lang sumama dahil parang invited kay ng head eh. Pero nung sumunod na, nainganyo na ako talaga. Kasi meron kang makukuha doon na bagay na sa spiritual mo kaiba. Yun. Nakakapagpatibay yun ng loob. Okay. Kailan mo na-realize na parang nagugustuhan mo na yung bagong binigay sa'yo ni Lord na industriya o yung bagong journey na binigay sa'yo? Una, maganda yung income, kumikita ka. Okay. Pangalawa, nakakilala ako ng mga maraming tao. Kasi sa Mary Kay, ang unang tituro niya sa'yo, you have to love your products. After that, you have to love the people who will buy your products. Hindi pwede dito yung as in, hindi mo ginagamit. Paano mo siya ilalab kung hindi mo alam na maganda? Pangalawa, tinuruan kami sa Mary Kay ng integrity selling. Sa iba parang, totoo ba yun? Oo, integrity selling. Ibig sabihin, kung anong sasabihin mo, yun ang totoo. Ilang percentage yan niya yun. Tapos hindi ka magsisinungaling at hindi ka tutulungan mo yung mga buyer mo. And yun, magkakaresulta ka ng loyal customer. Hindi ka nila papalitan kasi tapat ka sa kanila. Yung tiwala. Yun. Ano pa? Yung hindi lang income, hindi lang perks, hindi lang yung mga abroad. Yung pinakaisang magandang nakuha ko dun, yun nga, nakilala ko dun si Lord eh. Saka yung values ng Mary Kay. Yung core values niya, meron nga siyang golden rule. Do unto others that you would want others do unto you. Aba, tinutotoo yun. Even the highest award in Mary Kay, hindi pagpalaki ng production, masyadong sa kanila yun, respetadong award which is the Miss Annual Go Give.
the Miss Annual Go Give is binibase nila to sa karakter mo, kung paano ka, yung impact mo sa ibang tao, Mm. lalo na yung pagtulong mo sa kapwa mo beauty consultants or directors, or even di mo kakilala nang wala kang hinihinging kapalit. Okay. Yun, yung, di mo sinasabi ikaw yung Miss, ano yun? Congeniality. Congeniality. Oo. Di naman kailangan ganon. Ito yung hindi nakikita sa camera. Walang Mhm. picture-picture, pero nakakatulong ka sa iba. Kumbaga, award na yung binibigay sa isang tao na napaka-selfless. Yan, yung Bigay ng bigay. isa yun sa talagang, yung word na go give, yun nga ang pinangalan ko sa unit ko eh. Dahil nung nakita ko may ina-award natutuwa ako, ano kaya yun, mabait kaya siya? Yung gano'n, kasi Miss Go Give siya. Miss Annual Go Give siya. Okay. I was nominated for Annual Go Give 7 times. Wow, okay. That time sabi ko, siguro, ganun lang talaga yun, na nominate ka, di Mhm. sige, thank you. Mhm. Pero ang pinaka-best, parang binibining Pilipinas siya, yung Miss Annual Go Give. Na-awardan ka? Siyempre naman. Wow. After 7 years na okay lang sa akin na ako na yung tinatawag, nominee ka, parang quarterly go give ka lang, hindi ka yearly. And then, every time na mag-a-award na, meron kaming tinatawag na Philippine Seminar, doon talaga ina-award yun. Hindi alam kung sino, walang nakakaalam. Every time na quarterly go give nominees ako noon, nagpe-prepare ako ng speech. Kaso, parang napagod na ako. Sabi ko, siguro okay lang na, hindi na. Oo. Kung kailan hindi ako nag-prepare ng speech, doon ako tinawag. 2011, I was the Miss Annual Go Give. Wherein wala akong nakaprepare na speech, pero dito nang galing From your yung... heart. Ano yung mga natatandaan mong kasama sa sinabi mo nung speech na yun? Okay. Lahat kasi nag-iiyakan, ako na hindi umiiyak. Nakakatuwa lang na hindi ko na siya in-expect. Pero, nung bigay ng Lord, timing yun, nandun ang anak ko, na nakita nila na, tapos yung mga dating nag-a-aspire na, salamat, parang ganun, parang, na daw yun, dapat noon pa. Sa lablab ko, hindi pala ganun. There was a time, sige sabihin ko na, there was a time na parang ayoko nang umakyat. Sinabi ko na dun sa pinaka-manager namin na, pwede po bang hindi na lang aakyat? Because some of the friends or relatives, sinasabi na, hindi ka naman talaga maboboto na annual, ganyan-ganyan, kasi baka Puro may paborito. nomination lang. Baka may paborito, ganyan. Tapos sinabi ko, yung parang naapektuhan ako, sabi ko, pwede bang hindi? Alam mo, sinabi niya sa akin, na hanggang ngayon natatandaan ko, alam mo ba, na sa bawat pag-akyat mo, hindi naman yun para sa'yo eh. Para yun sa mga beauty consultant na nasa harapan mo sa stage. Nakatingin sa'yo, na umaasa sana ako rin, maging Susan Cruz, maging Go Give. Di nila naiintindihan ko na nararamdaman mo, pero inspirasyon ka sa marami. Inspirasyon ka sa mga magiging director. Nung narinig ko yun, sabi ko, oo nga, parang mayabang naman ako kung hindi ako papanik dahil feeling ko hindi ako mananala. Pumanik ako. Yung dalawang nag-aspire na DIQ ko noon, director na ngayon, antitibay. Because nakita nila yun eh. Hanggang naging annual go give ako nang hindi ko in-expect. Kaya yung pasasalamat ko doon, hindi na yung, sabi ko, magiging go give ako forever, for life. Hindi lang yung year na yun. Ngayon, hindi naman tinasabi nila sa akin. Marami ng Miss Go Give. Pero parang sinasabi ng national ko, si Miss Nanette Machon, na ikaw din talaga yung masasabi namin na Go Give for life. Sabi ganun. Ikaw yung parang ganun model. Thank you naman. The more na nakakatanggap ka ng mga ganun, the more ka magiging humble. So, it doesn't matter na kung ikaw yung every year na-awardan. Oo. In-imbibe mo na sa sarili mo na I will just give myself, my learnings, my time. Manalo, hindi manalo. Nananalo naman akong nominees eh. Sabi ko, pero yung annual go, hindi pa rin naman yun ang pinaka-highlights ng buhay mo, yung ma-awardan. Marami pa. Ano yung tinuturing mong pinaka-highlight ng iyong journey as an entrepreneur, a businesswoman, an empowered woman? Yung nickname ko, Mami Sue, malaking bagay yun sa Mary Kay. Pag sinabing Mami Sue,
yung maalala nila yung impact mo sa buhay nila. Sabi ko nga, pag wala ka na sa mundo, hindi naman maalala ng tao kung ano yung estado mo, anong career mo, anong level ng leadership mo. Ang naalala nila kung anong nagawa mo sa kanila. Kung anong bagay na, may isang director, sabi niya sa akin, alam mo, Mami Sue, kung hindi ikaw nagturo sa akin sa ESRS, hindi ako magdedire-diretso dito. Bakit? Nasa likod na nga ako, nagtatawag ka pa, sabi gano'n, nagtatago na ako, pero iba pa rin yung narinig namin sa'yo. And during the time na may training ang mga recruits na wala daw dumating doon, siya lang, pero tinuruan ko pa din. Tinuloy ko yung session. Kahit isa lang siya. Kahit isa lang siya. Hindi ko na matandaan. Sabi niya, kaya nag-director ako. O ngayon, ngayon director yun. Si Cecil Apad yun. So, hindi mo na matandaan, pero siya. Hindi niya pala yun makakalimutan. Yes. Marami. Mayroon pang sabi na minsan pupasok sa opisina, mayroong mga hindi nagkakaintindihan, di ba? Between the sales and the magagalit-galit na. Sa kausapin ko lang. Kapag kinausap ko, sabi ko, huwag kang magalit. May trabaho din yung mga yan. Sabi ko, gano'n. Kailangan natin. Awa ng Diyos. Sabi niya, pinagbati ko raw sila. Hindi na siya nagkalit. And ayaw na raw niya nun mag-Mary Kay. Yung mga gano'n. Yun yung mga, ang tawag natin doon, paycheck of the heart. Na hindi mo sinasadya, pero nakakatulong ka sa kapwa mo. Oo. Pinakagusto ko yun na pakiramdam. Oo. Bukod sa mga yan, Mami Sue. Yan ang nickname mo na ngayon, no? Lalo na doon sa mga maski sa Facebook. Mga nakakakilala sa'yo sa Mary Kay, sa Facebook, mga friends mo. Nakita nila yung network mo lumawak. Nakita nila yung personality mo nag-improve. So, nakita din nila na umasenso talaga ang buhay mo. Buhay niyong family. Yung pag-asenso, at least, simple lang naman yung buhay natin nung araw. Lalo, hindi naman talaga angat. Pero, nakita ko dun, since napatapos yung 5 anak ko, hindi ka naman maghahanap ng maraming pera para, di ba, yung makatulong ka. Sa akin lang, masaya na ako na, yun sila yung trophy ko. Yun sila yung trophy namin sa buhay. Not yung trophy ng pag-abroad, pag-kotse, pag-ganyan. Tao, yung mga anak ko na nakita kong naging mabuting tao pa sila, hindi yung talaga lang naging professional. Besides, may ang pinakamasaya pa yung mga nagpapasalamat na wala silang alam dati, katulad ko. Pero inaral din ng meron. Ang natutunan ko, lahat natututunan pala. Walang hindi. Kaya sila din, ganun din yung saka yung respeto na tinanggap ko. Tapos, syempre, kasama na rin doon na meron ka na ng insurance, para sa kanila, health card, yung mga ganito. At least, kahit papaano. Oo. Kung may sabi nga na, ano yung highest point ng buhay mo? Meron pa rin namang lowest. Kasi nga, di ba, na nalibot mo na ang maraming countries. Paycheck, di ba? Ganda rin naman ng income. Family, masaya naman. Nakapagpatapos ng pag-aaral ng lahat ng mga anak. May sasakyan. Kumbaga wala ka nang hahanapin pa. Pero may dumating na matinding pagsubok sa buhay mo. Yeah, that was 2017. I was diagnosed with cancer, breast cancer. Stage 1. During that time, July 31, achiever ako ng isa sa pinakamalaking challenge ng Mary Kay. Yung bang magkukrus kayo. First time yon sa history ng Mary Kay na papadala kayo doon, papasakayin kayo doon, which is napakalaki. Pangarap ko yun. Natupad ko yun. July 31, nakita ko, achiever na ako. 4 days after, nakapako yung bukol. Diba? Nakapako. Tapos, ang maganda lang sa isip ko, kailangan ko tong tanungin, ano to? Check up agad? Yeah, check up agad the next day. Punta agad ako sa OB-GYN ko, and then nag-advise na siya na you take your mammogram. Kasi, bakit? Kasi the size.
meron something. Tuloy-tuloy yun, hanggang since meron akong health card, pumunta na ako sa talagang surgeon. And nang sabi ng surgeon, nung lumabas na lang yung result, sabi ko, anong payo mo? Aalisin, sabi niya. Okay. Aalisin agad August 4 nung malaman ko yon. Pag sabi ng doktor aalisin daw. Sabi ko sa kanya, Doc, pwede ba akong humirit? Pwede ba August 19 papanik muna ako sa stage? Kasi ano yun, recognition namin sa Mary Kay. Makikita ako ng mga beauty consultant ko. Tapos birthday ko pa yun. Sabi Kasi ko na. tatanggalin ang boobs mo. Yeah. Okay. Kasi di alam kung malignant or ano pa siya. Doon malalaman yun. Tapos sabi ko, sige. Sabi niya ganun. Go. Mag-celebrate ka muna. Kunin mo muna yung mga awards mo. Pero kaya kitang hintayin ng 2 weeks. Pero hindi kita kayang hintayin ng 2 months. Ganun daw. Ganon kabilis pala yan. Magpunta sa mga stage. Ganon siya ka-aggressive. Yeah. Okay. Pero ako, sumunod ako sa doktor ko. After that was August 19, nakareserve na ako sa hospital, August 23, para mabuksan. Ayan. Sabi niya sa akin pa, paano ko pa na malalaman kung malignant? Ganito lang yun, sabi niya gano'n, matutulog ka, di ba? O pagising mo, kapain mo, sabi sa akin. Yan na yun. Wala na talaga. Kasi ano siya, malignant siya. Stage 1. And that time, wala akong kinakausap na kahit sales director, walang may alam. Kahit even my national, my friends, hindi ko kinikwento. Miski sa beauty consultant, hindi ako nagkikwento. Because yung usual na Mami Sue, kapag nakikipag-usap ako, alive. Paano magiging alive yung, di ba, maoperahan ka? Nalaman na lang nila na sa hospital ako. And then, sabi ko, Lord, ano na mangyayari? Kasi hindi ko nakakausap ang mga beauty consultant. Wala man lang nagtuturo, nag-guide sa kanila. Sabi ko, kasi hindi ko magawang masayang makipag-usap. Sa bahay lang ako recovery ko noon. And, sa pang pinangako, sinabi ko sa doktor ko, Doc, kooperahan mo ko sa 23. Pwede ba ako umalis sa October 9? Kasi may cruise ka. May cruise ako. Pilang siya. Pwede. Kaya lang kailangan ngayon ma-opera ka na. Kaya yung akin, ang motivation ng sa akin, yun pa rin Mary Kay ko. Gusto ko pa rin masaya yung makuha ko yung award ko. At the same time, maalis yung kung ano man yun. Since nandun ako, naging masunurin ako sa kanya. Nakaalis ako ng October 9. Bilin lang niya, huwag ka magbubuhat. And yung mga anak ko mga director, sila nagbubuhat ng aking mga luggage. Okay. Naging masaya yun. Yung pagpapagaling, yung September na yun, wala akong ginawa, wala akong pakiusap, pero ang production ko sa Mary Kay, kalahating milyon pa din. Di ba miyaya yun? Milagro yun ng Panginoon sa akin. Parang, sabi ko, ano ba yun? Parang sinabi niya, diyan ka lang, pahinga ka lang. Pinagpahinga kita eh. Ako bahala. Di ganon, tuloy-tuloy pa rin. Tapos, for 5 years, kailangan ko maggamot. Yes. Anti-cancer. Kailangan ma-monitor na walang babalik, walang ganito. Ano yun, mastectomy left breast. And then, ito na. Sabi ko, binigyan mo ako ng second life card. Siguro mayroon pa akong gagawin. Purpose. Doon dumating yung malalaki pang challenge sa Mary Kay. Wherein ito na yung papuntang Korea, papunta na ng US. Tinatrabaho ko yun. Wala na, walang pagod. Kumbaga, diretso ko nagawa yun. Pero ang pinaka-fulfillment ko is after 5 years, dineclare ako ng doktor ko na cancer survivor. Hindi lang pre. Pag 2 years, cancer free ka. Pero pag 5 years, considered ka na nilang cancer survivor. Right now, 8 years na akong cancer survivor. Wow. Sa lahat ng pinagdaanan mo Low na yun. and high ko yan. Lows and highs. Lows and high. Saan mo hinugot yung lakas para magtuloy-tuloy? Kasi pwede mo na sabihin, na-experience ko na yan. Dumating na ako sa ganitong age tapos na lahat ng mga anak ko. Pero hanggang ngayon, ang Miss Susan Cruz, you are, I think, kahit hindi halata sa mukha, you're on your senior years, pero tuloy ka pa rin. Yeah.
65 years. Pero mas balanse na yung buhay ko ngayon. Kasi kung nung nagtatrabaho ko ng Mary Kay ko, sub-sub kasi gusto ko mag-income, gusto ko, di ba ganun, makatawas ang anak ko, punta ako sa Bella, punta ako Lucena, punta ako Cebu, lahat ginagawa mo. Pero right now, meron ng tinatawag na option na balanse yung buhay. Negosyo pa rin ako, pero hindi na yon. Yung face-to-face ko nabawasan, oo, because I'm thinking na yung health ko. Pero hindi ko pa rin pinapabayaan yung unit ko. Nakakapag-zumba na ako. Marami na Mas nagagawa. balanse na ang Mas balanse araw-araw na. mo. Isa pa rin itong matuturing ko na highest point ng buhay ko. Kasi kalma. Kalma na ako pagigising sa umaga. Hindi na yung, ano pa pambili ng ano pa pambayad ng ganun. God is providing me. Hindi maraming pera, pero laging meron. Laging payapa. Lagi payapa. Ano ang mensahe mo, Mami Sue, sa mga nakatutok sa atin ngayon na siguro at their point in their life na katulad mo, inilalabas ni God sa kanilang comfort zone? Galing sa pagtitinda ng karne, bakit mo ko pagtitindahin ng makeup? Hindi nga ako nag-aayos ng sarili. Yeah. Anong mensaheng maiiwan mo sa kanila? Una sa lahat, huwag nating questionin si Lord. Pag nagtanong tayo sa Panginoon, pag humingi tayo, di ba humingi ako nun, pengi naman ako extra income, Lord, tulungan mo ko, Lord. Iba sinagot eh. Binigay Binigay pero iba. Pero isa naman ang Panginoon, ganito lang. Pag tinanong mo siya, may hiningi ka sa Kanya, walang sagot. Yun na yung sagot niya. Kailangan natin maintindihan na yun ang sagot ng Lord. Hindi niya bibigay ngayon dahil hindi ka pa ready. Hindi niya bibigay dahil hindi yan ang pinlano niya sa'yo. Or hindi niya bibigay dahil hindi makakabuti sa'yo. Yun na lang lahat yun. Kaya lahat ng kung anong binigay ng Lord, tinignan ka pabalik. Minsan nagre-review din ako, bakit nga ba ako napunta sa Mary Kay? Pinlano na ni Lord yun eh. Pinagtiyaga ka doon sa pagtitinda ng tosino. Yung pagkikipag-usap mo sa kapwa mo. Kasama yun. Kasama na. Preparation, para pagpunta mo rito, ang ibahin naman ang aaralin mo. Ang aaralin mo na yung produkto, pero yung pakikipagkapwa, yung sipag mo, andun na eh. Natanim na. Psalm 25 verse 4, ang sabi po sa verse na yan, show me your ways, O Lord, and teach me your path. So kapag itong pinapakita ni Lord na daan, sabi mo nga, magtiwala. Tiwala Sumunod. ka. Kahit hindi mo alam anong nasa dulo niyan, mag-trust ka dun sa nag-instruct sa'yo. Yeah. Lilid ka niya eh. Minsan, nauuna ka pa eh. Hindi, inakita ko sa buhay ko, yung kontrolin mo lang yung kaya mo kontrolin. Pero yung hindi mo na makokontrol, huminto ka. Dahil meron talagang magkokontrol ng buhay mo. Pasakop ka. Yan ang Panginoon talaga. Yung kantang The Goodness of God, napakalaking bagay sa akin nun. Napakalaking. Yun. Lagi ko nang pinapangatan sa buhay ko ngayon. Kahit na yung death, hindi na ako takot. Dati takot ka. Di na. Kasi yung katwiran ko dyan, gusto mong matalo yung death na matakot ka, you don't need to live longer. You have to live well. Kailangan mo mabuti yung pagkatao mo. Para sa susunod pa, lahat ng meron ka dito, di mo kayang bitbitin doon. Pero kung anong ginagawa mo ngayon dito, yan ang dahilan, para ka ma-welcome ni Lord doon. Yun ang pinakamaganda sa akin ngayon. A life well lived. Yeah, diba? Yun a life well lived. Inspirasyon na iniwan sa atin ngayon ni Miss Susan Cruz sa kanyang pagbabahagi ng kanyang storya na may highs and lows. Marami nang na-enjoy pero marami ring pagsubok na pinagdaanan. Pero isa ang constant, magtiwala ka sa sino man o kay God na nag-instruct sa'yo at nag-entrust ng magagandang bagay din sa buhay mo. So magtiwala at manalig sa Kanya. Yes. Yes, Lord. Maraming salamat talaga. Kilalanin mo, Panginoon, yung pinaka-importante sa buhay ko ngayon, yung alam ko na anong gusto niya kasi nasa Biblia yung instruction niya pala. Andun lahat, malinaw. Hindi mo na kailangan hanapin, kailangan basahin. At sa lahat ng kung sino man yung nakapanood sa atin ngayon, I hope
they could get something na ma-inspire sila o nakarelate sila sa akin, at lagi magtiwala ka sa Panginoon. Mm. Kaya kung ikaw ay dinadala outside of your comfort zone, huwag matakot dahil baka katulad ni Miss Susan Cruz, mas maganda palang mga bagay ang ibibigay at i-experience o ipapa-experience sa'yo ng Panginoon. Basta sumunod ka lang at magtiwala sa Kanya. Miss Susan, maraming salamat. Thank you Once din. again, thank you. Thank you din. Thank you sa inspiration. Nakasama po natin ang napakagandang storya at naibahagi sa atin ang napakagandang storya ni Miss Susan Cruz from vendor ng frozen meat, frozen goods, dinala ni Lord sa isang territory na malayo sa kanyang comfort zone pero binless at pinrosper ng Panginoon. Yan po ang ating Changed by Faith episode. Ngayon kasama po natin ang MX3 Natural Supplements. Nawa marami kayong natutunan at nakakuha kayo ng inspirasyon. Nakasama po natin si Miss Susan Cruz at nakasama nyo rin Cheska San Diego Bobadilla.